Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamano po. Nako mga kaibigan, talagang sunod po pag-ulan dito sa amin. Talagang walang mga kaibigan, walang hinto po. Kahapon talagang buong araw mga kaibigan. Kanina naman umulan. Umagang-umaga po. Kaya ngayon medyo umupo na. Medyo may lumalabas ng araw po, pero hindi natin alam pagdating ng hapon, mga kaibigan. Hindi ko lang alam kung ano to. Ano ba tawag dito? Low pressure area baka o ano ba ito? Palaging umuwilan mga kaibigan. Hindi ko alam kung may bagyo ba o ano to. Kasi bahala ko mga kaibigan kasi may masisiyo pa tayo. Kasi mga kaibigan, pag video palaging umuulan po, talagang prone sa sakit yung mga manok natin mga kaibigan. Mas mabuti pa yung yung init mga kaibigan. Mas maganda pa yun kasi medyo tuyo yung lupa, yung nila, yung sa sahig nila po. Medyo mas maganda sa manok mga kaibigan, pero okay lang din yun Hindi naman tayo diyan diyan mga kaibigan, talagang sa sa nature yan mga kaibigan. Kaya pag-usapan natin ngayon mga kaibigan ay bago tayo mag-umpisa po ay shout out muna tayo kay Gaudiuso Baksal, Andy Bascal, Bataan, at saka itong si Salvador Ocampo, SBR Gimyard, Kamsur, Camarines Sur siguro ito mga kaibigan, at saka si GMD Gimyard, Game Farm Captain Hyundai, owner GMD Backyard Game Farm, Bukawi, San Mateo, Rizal po. Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Dito naman sa ating ating channel mga kaibigan ay talagang usapang magmamanok lang mga kaibigan. Tungkol lang talaga sa manok po. Wala tayong pakialam dan sa politika o ano man yan mga kaibigan. Sa atin talaga dito ay pagmamanok lang po. Enjoyment lang sa ating buhay mga kaibigan. Ay yung pinag-usapan natin dati mga kaibigan, napaka-importante po yun pag tayo ay pumipili ng isang budkak na kailangan talaga ay talagang malakas kumain yung isang manok, mabilis na talagang nagmamakinilya po. Kasi mga kaibigan, napaka-importante po yan, lalo na pag dumating na tayo sa conditioning, araw ng conditioning mga kaibigan, 21 days skipping po. Nako, napaka-importante yan mga kaibigan, kasi may mga manok kasi mga kaibigan na pagdating ng mga 18 days, 15 days, wala nang gana kumain po. Nako, mahirap yun mga kaibigan, kasi pag ang manok mga kaibigan ay talagang medyo maubos talaga niya, madali lang siya matunawan, ay talaga asahan mo na yung mga palo doon mga kaibigan. Totoo yan, kasi pag ang healthy ang isang manok, talagang madaling matunawan po. At saka na yan mga kaibigan, nakasanayan na niya, talagang madali lang siya matunawan po. Kaya sa atin mga kaibigan, piliin talaga natin yung medyo talagang malakas kumain mga kaibigan. At saka itong natawag nating budkak na talagang kung magkasta mga kaibigan, 5 minutes, 10 minutes ay talagang magkasta na rin ulit. Napaka-importante po yun mga kaibigan. Pero hindi naman natin sagarin mga kaibigan na 5 minutes kasi ang mangyari dyan, baka hindi magkasimilya ang ibang itlog po. Pinakamataas yan mga kaibigan ay 30 minutes po. Pero hindi naman natin, maganda talaga yung medyo pero ang piliin talaga natin mga kaibigan yung budkak talaga na medyo ganadong kumakasta po. Kasi ang mga budkak na ganyan mga kaibigan ay talagang producer yan. Napakaganda doon kasi magmana yun sa inanak niya or offspring niya. Ganon din ang mga lalaking niya mga kaibigan, yung magmana, makuha din yung katangian na yun na talagang kung magkasta po ay super mga kaibigan. Kaya tayo pag pumili tayo ng isang budkak, piliin natin yun yung maganang kumain. Kung magkasta talagang hindi pa makabot ng 30 minutes, magkasta na ulit mo para medyo may mga manok kasi mga kaibigan na kasta sila ngayon. Tapos pagbalik 30 minutes, 1 hour na ay hindi pa magkasta mga kaibigan. Kaya nakakaano yun mga kaibigan. Nakamanok ako ng ganyan dati mga kaibigan, yung na manok yun, yung parang gold ata mga kaibigan na Cruzo McLean. Nako, namanok ka mga kaibigan kasi lalo na yung sa akin ay hiniram ko yung isang babae na sweater din. Napakahirap po kasi pag gumagamit tayo ng mga inahin mga kaibigan, dapat talaga makasahan yun sa isang araw, 2 bisis po. Totoo yan. Sa kapiliin natin yung medyo na yung panahon mga kaibigan, medyo presko na umaga o sa hapon man, yun ang pinakamagandang mga kaibigan na magpakasta tayo. Lalo na ngayon mga kaibigan ay usong-uso na yung battery type of breeding. Napaka-importante yun, lalo na kung gusto mong magparami ng mga sisiw mga kaibigan. Kailangan talaga yun na ang budkak natin ay medyo matataas yung testosterone level ng isang manok para kaibigan, para makita mo talagang
superb yung pagkasta po. Yun ang pinakamaganda doon mga kaibigan. Ay ito naman sa atin ay talagang sinasabi natin dito, yun lang mga ginagawa natin mga kaibigan, pero napaka-importante po yun, totoo yan. Kasi pag ang pinili mong budgak o budin, yung medyo timi-timi kumakain mga kaibigan, nako, lahat yung mga inaanak, hindi naman lahat siguro mga kaibigan, mayroon namang mga medyo, may dalawa, isa, pero kadalasan yun mga kaibigan ay ganun din ang mga behavior nila mga kaibigan, na timi-timi din kumakain po. Hindi ubusin yung medyo mga bilog-bilog, nako. Parang maano tayo dyan mga kaibigan, para mapikon tayo po. Itong araw na ito mga kaibigan ay pag-usapan natin itong tanong na ano po, na sabi niya na, boss, paano ba talaga magpili ng ano po, yung pustahan natin na manok mga kaibigan? Kasi totoo naman yun, yung tawag namin dito mga kaibigan, Bisaya sa Travisia po. Hindi ko lang alam kung ano dun sa, anong term dun sa Manila mga kaibigan. Yung magpusta ka lang mga kaibigan ba? Magpili ka lang ng manok, magpusta ka. Ano ba dapat ang piliin? Kasi palagi na daw siyang natatalo. Kasi ito kasi isang number one factor mga kaibigan. Pag nakikita mo yung may-ari ay medyo kilala sa lugar niyo, doon ka talaga kasi alam mo na medyo nag-import ng mga importedo, ano yun, bumibili ng medyo mamahaling manok. Pero wag mong siguro, hindi ka nakasiguro dyan mga kaibigan, kasi may mga backyard lang dyan pero magaling din ang mga manok. Piliin mo talaga dyan mga kaibigan, huwag kang tumingin sa may-ari po. Tingnan mo talaga yung manok, lalo na pagkahig nila, yung medyo aktibo yung isang manok mga kaibigan. Yung paglagay, una siya makalundag o talagang ano siya mga kaibigan ba, yung medyo athletic talaga ang dating ng isang manok. Yun ang piliin mo po. Huwag yung may mga manok naman talaga na medyo napakagaling, makalma-kalma lang, pero sa akin mga kaibigan, piliin ko talaga yung medyo agresibo po, na medyo ano, yung kung kumakahig mga kaibigan, napakabilis po. Yun ang tingnan mo ko sa isang manok mga kaibigan. Saka kung palakarin mga kaibigan, yung parang prinsipe kung lumalakad po. Pero pag magkahig na, kasi magkahig naman talaga yun, yung dalawa, piliin mo yung makaunang maglundag o ano. Ako dati mga kaibigan, kasi naman pag medyo, lalo na pag sunod-sunod na yung talo natin mga kaibigan, nalilito na tayo kung saan tayo pumusta po. Ang pinaka-the best dyan mga kaibigan, adibi na yung pula yung mga mukha, yung napakaganda yung, pero paminsan-minsan mga kaibigan, tinitingnan din natin yung manok, pag medyo naman kilala yung ano sa lugar natin, yung medyo may-ari po na talagang magaganda ang manok, tingnan din natin yung kalaban mga kaibigan, na may kapasidad ba siyang, tingnan mo sa taas nila, kasi mga kaibigan, sabi ng mga breeder, maganda talaga yung medium station. Pero mga kaibigan, hindi rin sa lahat ng panahon po, kasi may mga matatangkad talaga na pagdating sa doon ka hugutan ng palong ano po, palong may galit mga kaibigan doon sa taas mga kaibigan. Lalo na pag medyo mahaba yung mga paa mga kaibigan, extended yung mga paa, nako, kung medyo ano ka dyan, medyo mababa mga kaibigan, ay talagang wala kang laban po. Kahit sa ano mga kaibigan, sa dragging mga kaibigan, nakita mo yung medyo kulang sa height po, hindi sila makaabot ng palo po. Totoo yan mga kaibigan. Pero sa atin naman dyan, sa mga eksperto po, sabi nila mas maganda talaga yung medium station, pero hindi sa lahat ng panahon po. Depende na lang yan sa pagpili mo mga kaibigan. Medyo matataas yung manok, tingnan mo sa kahig nila kung talagang parang makita mo naman yung sa manok mga kaibigan na talagang medyo aggressive, na may mga palo talaga, medyo maliliit yung mga maninipis, kahit ang kalaban ito ay medyo hybrid talaga. Hindi ba yan masigurado mga kaibigan? Tingnan mo pagkahig. Ang number one talaga mga kaibigan, yung magkahig. Doon ka tumingin mga kaibigan. Pakiramdaman mo po yung pagkahig nila, yung mga paa nila, yung proportion ng katawan nila, yung hindi ba masyado mabagal. Ako mga kaibigan, tingnan ko yung talagang maliksi yung isang manok ko. Doon ho tayo mga kaibigan, kasi pag medyo sunod-sunod na yung talo natin, wala na tayo sa focus mga kaibigan. Pamahala na lang tayo, dito pareho lang yun, pero mas maganda talaga mga kaibigan yung manok ang tingnan mo po. Pag medyo natingin mo sa isang manok mga kaibigan na medyo maliksi talaga siya, napaka-athletic, doon tayo po. Huwag kayong magpadala doon sa mga doon mo sa kita mo talagang napakakilala po yung may-ari sa inyong lugar. Doon ka, kasi maganda yung mga manok, hindi mo pa rin yung sigurado mga kaibigan, baka yun lang ang magdala sa talo mo po. Totoo yan mga kaibigan, ilang bisis ko na yan nakita po na ganong klaseng pangyayari mga kaibigan. Kaya sa atin dyan, hindi naman talaga yan sigurado. Doon na lang talaga pagkahig mga kaibigan, doon mo tingnan po.
kung sino ang nakalamang sa kanila mga kaibigan, yung medyo maliksi at saka talaga makita mo may lakas talaga. Makita mo yan mga kaibigan sa sa kahig po. Yung pagkuha ng yung pagkuha ng isang nagpahit sa manok, makita mo yung liksi sa mga paan nila mga kaibigan, totoo yan. Pero hindi pa rin natin yan masigurado. Depende na lang yun mga kaibigan. Pero sa akin talaga piliin ko yung medyo active talaga, medyo siya mga kaibigan, medyo aggressive tingnan po. Yun ang pustahan ko diyan mga kaibigan. Yun lang talaga ang laban natin diyan mga kaibigan. Pero pag tinitingnan mo yung may-ari, nako, yan ang magdala sa iyo sa medyo talo mga kaibigan. Kasi sa akin naman, napaka-importante din yung balahibo mga kaibigan. Katulad nung, kahit ito'y pamahiin lang mga kaibigan, katulad ng puti at saka talisay. Nako mga kaibigan, talagang mayari ang puti dyan. Totoo yan mga kaibigan, ilang bisis ko na yan nakita po. Napagtalisay at puti mga kaibigan, ako talagang matalo po yung puti mga kaibigan sa talisay po. Di naman siguro sa lahat ng panahon, pero kailangan din natin ng ganyang mga klaseng pamahiin po. Kasi ayun, ang kontra mo ay gold. Tapos gold ang kalaban sa gold ay, kasi sa lahat ng kulay o color mga kaibigan, nawala talagang kontra. Itong gold po, kaya hindi mawala sa manukan ko yan mga kaibigan, yung gold. Kasi kahit anong kulay dyan mga kaibigan, ma-black man yan, mabasag man yan, ay talagang swak yan sa gold mga kaibigan. Maputi man yung kalaban, talagang panumpa yung gold mga kaibigan. Kasi ginto yan sa lahat ng kulay mga kaibigan, gold ang walang pangontra na kulay po, totoo yan. Kahit mga buyog mga kaibigan, comment lang din kayo mga kaibigan, kasi ito sa akin lang lamang, ito sa aking experience lang din ito mga kaibigan, na ang gold po ay talagang walang kontra po, walang kontra na kulay mga kaibigan, totoo yan. Kahit maputi man yan, ang kontra lang din niya ay gold din. Totoo yan mga kaibigan, kasi itong gold kasi mga kaibigan, parang parang sumpa mga kaibigan ba. Sa lahat ng bagay, sa mga mga kaibigan, yung kanto o talagang itong ginto po ay talagang pangontra yan mga kaibigan. Kaya sa atin, sa lahat ng bagay po, basta okay lang yun mga kaibigan. Sa lahat ng bagay, basta nasa Diyos lang tayo mga kaibigan. Wala namang problema yun. Kahit pero sa manok mga kaibigan, pag-usapan natin ay talagang itong gold po ay talagang idol natin yan. Kasi wala hong kontra ito mga kaibigan, wala hong kontra kahit anong kulay po. Kaya ito, sa lahat ng colors po, talagang ito ang gusto ko mga kaibigan, yung gold talaga. Kasi napaka-importante yun mga kaibigan, na pag magpili tayo, yung tumingin din tayo sa kulay mga kaibigan. Kasi katulad yung mga binabae mga kaibigan, makontra yan sa kung ano man yan. Talagang sila mga kaibigan, talagang advantage po yung binabae. Kaya sa ibang sabungan ay talagang bawal yung binabae po. Kaya ayoko po mag-alaga ng mga binabae mga kaibigan, kasi maliban sa matagal siyang ibinta, pa mga kaibigan, may tendency pa hindi ka makuntahan sa sabungan po. Yan, napakaganda mga kaibigan. Kung of-colors lang, itong gold, bulik, yung mga ganun, puti. Pero kailangan din tayo, pag tayo ay namumusta lang sa labas mga kaibigan, kailangan din natin na marunong tayo sa kulay na po. Yung sinong nakalalamang mga kaibigan, totoo yan, kasi napaka-importante yan. Pwede naman yung magkaliskis tayo, pero hindi na natin makita yun mga kaibigan, kasi namusta ka lang So, sa akin dyan mga kaibigan, number one na factor po yung maliksi talaga, yung medyo nakita mo na medyo athletic yung manok, at saka yung pormahan ng katawan ng isang manok mga kaibigan. Saka napaka-importante yung magkahig po, doon ka tumingin talaga seryoso, yung tingnan mo yun mga kaibigan, yung magkahig yung dalawang manok mga kaibigan, tingnan mo kung sino nakakalamang sa kanila po. Yun lang mga kaibigan, kasi kahit gaano pa tayo dyan, galing sumipat, hindi pa rin yan masigurado mga kaibigan. Kaya kung masigurado pa yan, wala na sunong sabo ngayon mga kaibigan, totoo yan. Kaya dito lang tayo mga kaibigan. Ito po ay talagang usapang magmamanok lang, enjoyment lang. Magandang umaga sa ating lahat mga kaibigan. Tayo ay magpapaship ng manok sa Wednesday, papuntang Misamis Occidental po. Kaya yun lang mga kaibigan. Good morning sa ating lahat po.